Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Easter po. Pakibati katabi ng Happy Easter. Baka po nagtataka kayo, no? Dahil po ang celebration is Easter Octave. Ibig sabihin po ay isang linggong mahabang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung yung Easter Sunday ay isang araw lang, pero nasabi sa atin ng simbahan, hindi po pwedeng i-celebrate ang muling pagkabuhay ng Diyos ng isang araw. Kinakailangan ipagdiwang ito ng mahabang araw dahil maraming kabutihan ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya papansinin ninyo, everyday, simula nung Sunday, kahit ngayon, Friday, kumakanta ng Gloria. Kasi malaking pagdiriwang ang pagkabuhay ni Kristo. At araw-araw, simula nung Lunes hanggang bukas, Sabado, maririnig ninyo kung paano nagpapakita si Kristo pagkatapos ng muling nabuhay. Paano si Kristo nagpapakita sa kanyang mga alagad pagkatapos ng muling mabuhay. Kasi yung mga alagad ni Kristo, nung siya'y namatay, pagkatapos ng mamatay, lahat yan malungkot, natatakot, nagtatago. Ganun yung kanilang pakiramdam. Wala sila sa pakiramdam na sila'y masaya. Kasi ang alam lang nila, si Kristo ay namatay at inilibing nila. Wala pa sa kanilang isip na si Kristo'y muling nabuhay. Kaya yung mga alagad ni Kristo, kanya-kanya ulit balik sa kanya-kanya mga trabaho. Kung napakinggan ninyo yung mga nakaraang araw, mayroong 2 alagad, bumalik sa Emmaus. Pagkatapos nilang magaling sa Jerusalem, balik ng Emmaus. Kasi wala na silang gagawin, wala na silang teacher, wala na si Kristo, hindi na nila kasama. Kaya balik na lang sa Emmaus. Yung narinig nating gospel ngayon, pagkatapos na itong mga alagad na ito, di ba, sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, nung tinawag yan para maging alagad ni Kristo, yung 12 apostles, may kanya-kanya mga trabaho yan. At ang trabaho nitong mga narinig ninyong pangalan sa gospel ay pangingisda. Kaya nung matapos na si Kristo'y mamatay, ang ginawa ng mga alagad ni Kristo, bumalik ulit sa pangingisda. Kasi wala naman na si Kristo. Wala na silang kasamang magtuturo sa kanila. Yung nagmimisyon na si Kristo na laging isinasama yung mga alagad, wala nang gagawa. Kaya anong ginawa ng mga piniling mga apostol? Balik ulit sa kanya-kanyang trabaho. Pero nung bumalik sa kanya-kanyang mga trabaho, malulungkot yan. Wala yung ginagawa na sasabihin mo nagpapasaya sa kanila. Siguro yung pangingisda, baka bumalik lang ulit sila sa kasiyahan nilang buhay nila. Kaya nung narinig natin sa gospel na si Pedro, si Juan, mga anak ni Zebedeo, bumalik na lang sa pangingisda. At nung sila'y nangisda, anong sabi sa gospel? Wala silang nahuli. Siguro sabi ng mga alagad ni Kristo, ang malas natin. Parang simula nung namatay si Kristo, sunod-sunod na yung ating malas. Kasi bumalik tayo sa pangingisda, wala tayong mahuli. Alam naman nila kung paano mangisda. Alam nila kung anong oras dapat mangisda. Alam nila kung saan dapat lugar pwede makahuli ng isda. Pero lahat ng ito, wala silang maranasang kaligayahan. Wala silang nahuling isda. Pero dahil si Kristo'y muling nabuhay, ang alam lang ni Kristo, para siya'y malaman na muling nabuhay, puntahan ni Kristo yung kanyang mga alagad kung saan din at ano din yung kanilang ginagawa. Kaya siguro nung muling nabuhay si Kristo at hinahanap niya kanyang mga alagad, sabi niya, puntahan ko nga, baka nangingisda lang naman to. Kaya ang ginawa ni Kristo, sinundan, nagpunta kung saan nandun sila Pedro. At nakita nga ni Kristo. At ang sabi lang sa kanila ni Kristo, may nahuli na ba kayo? At ang sagot ng mga alagad, wala. Kaya sabi agad ng mga alagad ni Kristo, ihulog niyo yung lambat doon sa gawing kanan. Pero yung mga alagad, hindi na nagtanong. At hindi na sinabi, kanina pa kami nanghuhuli, magdamag na nga kaming nandito, wala na kaming nahuli, ihuhulog na naman namin yung lambat. Napakahirap magligpit ng lambat. Pero yung mga alagad ni Kristo, hindi nagtanong. Ang ginawa na lang nila, sumunod na lang sila kung ano yung sinasabi ni Kristo. Pero never nilang na-recognize na si Kristo yung nag-uutos. Basta sinabihan lang sila, ihulog niyo yung lambat sa kanan. Pero nung hinulog nila yung lambat,
marami silang nahuling isda. Si Juan, na sabi sa gospel, ang pinakamamahal na alagad, ang nagsabi, "It is the Lord." Nung hinulog nila yung lambat at nakita nilang napakadaming huli, na-recognize nila, it is the Lord. Kaya nung marinig ni Pedro na ito yung Diyos, si Kristo na namatay, si Pedro na nakahubad, nagsuot ng damit, tumalon sa bangka at lumapit sa Panginoon. Kasi narinig niya, ito si Kristo. Kaya nung narinig ni Pedro, doon lamang nabuksan yung kanyang isip na si Kristo yon. Pero si Kristo, anong sabi sa gospel? Pagkatapos na makahuli ng maraming isda, sabi lang ni Kristo, magdala kayo dito ng huli at kumain sila. At habang kumakain sila, hindi pa rin sila nagtanong kung sino siya. Basta ang pakiramdam nila, masaya na sila kasi may nahuli na silang isda. Mayroon na silang kakainin. Siguro kung ating pagninilayan, baka yung mga alagad na ito, malungkot nung walang mahuli kasi baka walang kainin yung kanyang pamilya kasi wala silang huling isda. O kaya naman, wala silang pwedeng ibenta para meron silang pantustos sa kanilang mga pangailangan. Kaya malungkot sila dahil pag uwi nila ng bahay, walang kakainin ng pamilya, walang maibebenta para pangtustos ng pangailangan. Ganun yung kanilang pakiramdam. Pero nung makahuli na sila ng maraming isda, napalitan ng tuwa lahat ng kanilang kalungkutan. At nangyari ito dahil nagtiwala sila nang sabihin ni Kristong ihulog ang lambat at ginawa nila. At dahil nagtiwala sila, marami silang natanggap na biyaya. Marami silang natanggap na pagpapala sa Diyos. At marahil, yan ang magandang sinasabi sa atin ng mabuting balita. Kapag inutos ng Diyos, pinagtiwalaan mo ang inutos ng Panginoon, babalik sa iyo higit pa sa iyong inaasahan. Nagtiwala ka sa utos ng Diyos at pinuspos ka ng biyaya ng Panginoon sa lahat ng biyayang iyong tinanggap sa Kanya. Kaya marahil, ganyan ang isang taong may paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon. Sumusunod sa utos ng Diyos at kapag ikay sumunod ng may pagtitiwala, pinupuspos ka naman ng Diyos ng biyaya. Kaya maganda din yung nangyari sa unang pagbasa. Yung unang pagbasa, si Acts of the Apostles, si Pedro, di ba? Si Pedro, nung sila'y nagpapagaling ng may sakit, di ba? Tapos gumaling yung isang taong crippled. At sabi ng mga elders, yung mga pinuno ng templo, sabi niya, saan ang gagaling ang kapangyarihan yung magpagaling ng ganyan? No? Sinasabi ninyo na kayo ay nakapagpapagaling at kayo mismo ang gumagawa niyan. Pero sila Pedro, hindi. Sinasabi nila, ang lakas at ang kapangyarihan na taglay namin ay nagmumula sa Panginoong si Jesucristo. Kaya dahil dyan, yung mga elders galit na galit. Kasi imagine, kaya nila magpagaling sa tulong ng Panginoon at dahil kaya nila magpagaling, marami ang sumusunod sa kanila. Marami ang nagtiwala sa kanila. Ano ang nangyari? Ibinigay lamang ng Pedro at ang mga alagad yung kanilang sarili na magtiwala sa Diyos. Yung biyaya na nagmumula sa Diyos ay dumating sa kanila. Sila nagtiwala lang na kaya nilang magpagaling. At marami ang sumunod dahil sa pananampalataya at paniniwala nila sa Panginoon. Yan ay maaaring mangyari din sa ating buhay. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, pinupuspos tayo ng ating pagpapala at biyaya. Siguro madalas nyo naririnig yung mga salitang yan kapag si Tita Del ay nagsasalita sa harapan ninyo. No? Laging sinasabi sa inyo, magtiwala kayo. Lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ay kinakailangan nating magtiwala sa Panginoon. At napakahalaga niyan. Yung pagtitiwala, kahit na minsan madami ka ng pagsubok na pinagdaraanan, magtiwala ka lang sa Diyos, maraming dumarating. Marami kang pagpapalang mangyayari sa buhay mo. Minsan yung pagsubok nawawala nga. Gumagaan ng ating buhay. Sumasaya ang buhay natin.
kahit marami tayong problema sa buhay. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo na maraming pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng mga alagad ni Kristo, kahit walang huli, kahit malungkot na, pero nagtiwala pa rin at nagkaroon ng kaligayahan, bunga ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, napakahalaga ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa buhay natin, napakahalaga na laging sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil kahit anuman ang mangyari, laging may kapalit na biyaya ang bawat pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.